Bismillahirrahmanirrahim. Ang pagpapatuloy ng part 3 ni Propeta Abraham alayhi salam. Okay, bilang pakbungad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay tinanong, "Ya Rasulullah, o sugo ni Allah, ano ba ang pinakakamahal-mahal na lugar kay Allah at ano ang pinakakamuhi-muhi na lugar kay Allah?" Alam niyo kung ano kanyang sagot? Sabi niya, "Allahu a'lam." Si Allah ang nakakalam. In short, hindi ko alam. Tingnan niyo yon. Kung tutusin, simpleng tanong lang yon. Pero ganon sa Islam at ganon na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung ang tanong talaga ay para kay Allah, siya talaga ang sasagot. Tingnan niyo yung tanong, anong gustong lugar ni Allah at anong ayaw na lugar ni Allah? Pwede ka namang hula, pero hindi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang dumating si Jibril alaihi salam, si Angel Gabriel, mensahero ni Allah, chance para itanong, tinanong niya, "Ya Jibril, ano ba ang kamahal-mahal na lugar kay Allah at anong kamuhimuhing lugar kay Allah?" Ang sagot ni Jibril ay Allahu a'lam. Hindi rin niya alam. Si Jibril na yun, mensahero ni Allah. Hindi nila pinapangahasan. Hanggang sa dumating si Jibril doon sa Sidratul Muntaha, doon sa trono ni Allah at tinanong ni Jibril kung ano ang kamahal-mahal na lugar at kamuhimuhin lugar, ang sinagot ni Allah ay ang aswak, ang kamuhimuhi, at ang kamahal-mahal ay masajid. Ang palengke ang ayaw ni Allah at masjid ang gusto ni Allah. Good news ba sa mahilig mag-mall? Sa mga mahilig mag-mall, wala naman eh. Sa mga mahilig mag-mall, ayaw pala ni Allah doon. Maraming kadahilanan. Actually, meron ako nabasa isang libro kung bakit ayaw ni Allah ang palengke. Dahil noong unang panahon, maski ngayon nangyayari ito, nandiyan ang dayaan, gulangan, at ang tao materyoso. Hindi yung wet market tinutukoy. Lahat ng uri ng palengke. Pwedeng mall, pwedeng stock market, pwedeng lahat. Yung taon, diyan natutokso para gusto niyang magkamal ng kayamanan. Nandadaya ng timbang, etc., etc. At ang kamahal-mahal na lugar kay Allah ay ang mga moske. Anong kinalaman kay Ibrahim? Natatandaan natin, nagkaroon sila ng alitan ng kanyang ama. Okay? Pag alis niya, umalis siya sa bahay dahil bunga nung alitan sa kanyang ama, "Salamun alaik." Di ba nagsalam siya? "Kapayapaan sa iyo, aking ama, at ihihingi kita ng tawad, ika sa aking Panginoon," kay Allah. Sinasabi sa ulat na kaagaran siyang pumunta sa palengke. Yun ang ginawa ni Abraham. Ano ginawa niya doon? Siya ay nagdawa. Subhanallah. Dawa sa palengke. Sa aksyon na ito ni Ibrahim alayhi salam, ni Abraham, dalawang bagay ang gusto ko bigyan ng diin. Una muna, pag ikaw nagkakaproblema sa bahay, umalis ka, di ba? Layas siguro, tawag doon, lumalayas ka. Layasan ko kayo. Layas. Bakit? Gusto mo magpalamig. Minsan kahit oras lang makalis nga dito. Nagpahangin nga sa labas. Naiinis ka Gusto mo palipasin yon dahil di mo sila kaya kausapin, kinagalitan mo, madalas mangyari ito sa mag-asawa. Pag-alis mo, maski sa anak, sa lahat, okay? Ang problema, sa taong umaalis sa bahay at gustong palamigin yung sarili, kadalasan gumagawa ng masama, haram. Nandyan yung umiinom ng alak, nandyan yung nagsusugal, nandyan yung nagbibisyo. Bakit? Kasi gusto nga makalimot Makalimot. Kakaunti yung aalis ng bahay para gumawa ng mabuti dahil may problema sa bahay. Kaunti. Illa man rahima rabbu. Maliban yung kaawaan ng kanyang, nakakainis kayo, makalayas nga. O pagkatapos sumamba, nagsadaka, tumulong, wala ka sa
sa kagandahan ng kalooban mo dahil gusto mo makalimot. Tama ako din, hindi. Yes. Pero tingnan nyo ito, masama loob, umalis sa bahay. Ano ginawa? Nagdawa. Subhanallah. Ano yung nagdawa? Sa mga bagong Muslim, siya ay nangaral ng pananampalataya. Isa sa pinakalumang tradisyon ng pangangaral ay ang pagpunta sa palengke na ginagawa pa rin ngayon. Kaya biyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kapatid natin na yun ang kanilang forte. Napaka husay nila doon. Maliban ngayon dahil bawal lang masyadong pagpunta sa mataong lugar dahil lockdown. Okay. Second point, kung magdadawa ka, bakit sa palengke? Sapagkat naroon ang tao. Ang pangangaral sa reliyon ay puro tungkol sa dami ng mapaparatingan mo ng mensahe. At yan din ang dahilan kung bakit ako ay masyadong nagdadawa sa internet. Although sa internet, maraming kasamaan, kahalintulad ng palengke. Abay, nandyan yung TikTok, nandyan yung mga nakahubad, nandyan yung nagsusugal, sa internet. Pero nandun kasi yung tao eh. Nandun yung tao eh. So doon ka rin dapat magbigay ng mensahe. Palengke, ayaw ni Allah, kamuhimong lugar. Pero doon maganda magturo eh. Okay yung point ni Abraham? Sana kapulutan natin ito ng aral. Yung iba kasi, bagay ngayon, tanggap na. Yung noon, internet, lala. TV, ayaw. Yung bang sarado isip, alam niyo yun? Bawal lahat, bawal. Pero ngayon, natutuklasan natin. Isang post mo, palaging may yumayakap ng Islam sa pamamagitan ng internet, social media. So, biyayaan nawa tayo ni Allah sa ating mga natututunan. Okay. So, si Abraham ay patuloy na nangaral sa palengke. Sinisita niya yung mga taong sumasamba sa rebulto. Mali ikayan, hindi ikayan Diyos, huwag niyo sambahin, ito'y hindi kayo sasagutin yan, hindi yan nagsasalita. Yung mga tao naiinis na sa kanya. Huwag mo nga pakailaman yung Diyos namin. By the way, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madalas din siya mangaral sa palengke. Ano sinasabi niya? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Kinakalabit niya yung mga tao. Sabihin mo la ilaha illallah at magtatagumpay kayo. Kaya dahil doon sinasabihan siyang siraulo. Sabagay, pag sakay mo sa jeep, try mo nga. Kung sasakay kayo sa jeep, manong, sabihin mo walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, magtatagumpay ka. Kaya niyo yun? Try lang, try. Wallahi, ginawa ko yun. Astagfirullah. Kasi nagkaroon naman ako ng chance kasi yung driver, tinatanong, ano yan? Siwak. Yung siwak, tinatanong niya kung ano yan eh. Diyan nakachempo ako. Ito, ginagamit ito ng mga propeta, panlinis ng mena kasi Muslim ako. Pag sinabi niyo manong la ilaha illallah, kayo ay magtatagumpay. Kaya isipin ng tao, ikaw ay siraulo. So, ganun ang pagtuturo ng reliyon, pero ikaw yung matino at ikaw yung matuwid. Hanggang isang araw, one day, nagkaroon ng piyesta ang mga pagano nung panahon ni Abraham sa palengke na kung saan doon siya nangangaral ng pananampalataya. Malaking pagdiriwang, ipinarada lahat ng kanilang rebulto, Diyos-Diyosan. Familiar kayo? Yes. Exactly. Katulad nga nun. Okay? Nilabas yung kanilang, kasi mga rebulto, katago naman yan eh. Pagka piyesta, iparada, ilabas. So, yung ginagawa na yan, panahon pa ni Abraham, ginagawa na yan. Hanggang binalik na nila sa templo, pagkatapos ng kanilang pagdiriwang, at mga nangapagod, sobra ang mga tao. Maghapon nagdiwang, kainan, kantahan, sayawan, pagsambang pagano. Sa gabi, nakaisip si Abraham ng napakagandang paraan para mabuksan ang kanilang isipan. Pero wag nyo to gawin, ha? Okay? Paalala lang. Baka gagawin ninyo. Kaya Abraham lang to. Panahon ni Abraham to, ha? Okay. Mabuti may paalala tayo. Nung nangatulog na, nangapagod na yung mga tao, pumunta siya sa templo.
dala-dala niya yung kanyang palakol. Maraming ribulto. May maliliit, katamtaman, at mayroong pinakamalaki. Huwag niyo gagawin, ha? Ang ginawa ni Abraham, pinagtatagpas niya yung ulo ng maliliit, lahat, sira-sira, winasak niya lahat ng maliliit, at tinira niya yung isang malaki, at iniwan niya doon yung palakol. Karimari-marim, para sa kanila na sumasamba doon sa ribulto. Dumating ang umaga. Siguro kabado siya, si Abraham, pero hindi eh. Ba't ka naman kakabahan? Mga kahoy yan, sinasamba nila eh. Wasak lahat. So ang senaryo, sira lahat ng maliit, may isang natirang malaki, at nandun yung palakol, iniwan niyang sadya doon. Kinaumagahan, nagulat ang mga pagano, ang mga sumasamba sa ribulto. Nasaktan, umiyak, kalunos-lunos, trahedya, ganyan eh. Pag may nangyayaring katapusan na ng mundo, ano nangyari sa poon? Hanggang sa inisip nila, sinong gagawa? Wala namang iba ditong kumukontra dito ah. Sino papasok sa isip nyo? Of course, tawagin si Abraham. Tinawag si Abraham para sa interrogation. Okay? Abraham, ikaw lang may motibo. Bakit mo ginawa ito sa aming mga Diyos? Sabi niya, alin? Di ba nakikita? Putol-putol ang ulo. Ikaw gumawa niyan. Nasaan ba yung palakol? Ayun! Nasa malaki. Ba't hindi nyo tanungin yung malaki? Baka siyang gumawa. Hawak niya ang palakol. Ang sabi ng mga pagano, Abraham, hindi yan nagsasalita. Yun ang punto kako. Bakit nyo sinasamba? Kasi baka ayaw niya na may maliliit, karagdagan. Ayaw niya na may maliliit, gusto niya siya lang yung sasambahin nyo. Tauhid, di ba? Ayaw nung malaki. Akbar. May mensahe siyang ibinigay doon. Bakit kasi ang dami-dami? Isa lang itaryan nyo. Talagang ang lakas nitong mensahe na ito, pero wag naman natin gagawin, no? Kasi magkakaroon tayo ng problema dito sa Pilipinas. Hindi ipinapayo. Warning, ilang beses ko na sinabi to, just in case baka merong gumawa. Si Abraham yun at nasa aklat ito. Nasa aklat ito. So, ano ginawa ng mga musyrik, ng mga pagano? Okay, Abraham, yaman din lamang ganyang ka, puro katutol, wala na kaming choice kung hindi ikaw ay parusahan. Kasi sobra itong ginawa mo, wala tong kapatawaran. Mga Diyos na to eh, sobra na eh. Anong ginawa nila? At ito ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, pagkatapos ng interrogation, qalu, at sinabi nila, harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mas nakakalungkot to, pakinggan nyo. At sinabi nila, sunugin nyo ika si Abraham at tulungan ninyo ang inyong mga Diyos kung kayo ay tumutupad. Ha? Diba ang Diyos ang tumutulong sa atin? Pero ngayon, ang Diyos nila nangangailangan ng tulong mula kay Abraham. Pinagtatagpas niya ulo eh. Tulungan nyo ika yung Diyos nyo. Itong problema. Ang Diyos supposed to be ang tumutulong sa atin sa lahat ng problema. Pag may nasunugan, tatakbo nila yung remulto. Hindi ba? Tinutulungan nila. Literal yung Diyos eh. Diyos na ginawa nila, tinutulungan nila. At anong ginawa nila? Harrikuhu. Gumawa sila ng napakalaking apoy. Maraming paliwanag sa apoy na ito, pero sobrang laki na maski yun nasa ibang bayan, nakita, pumunta. Ano kaya meron dun? Ganong kalaki. Ibon nangangahulog dahil sa init sa taas. At doon itatapon si Abraham. Gamit yung, ano bang tawag doon? Ano? Katapol? Yun. Kasi nga, walang makakapaglagay sa kanya doon. Mainit, mahirap lapitan eh. So, gamit-gamit yon at hinagis si Abraham. Pero bago siya ihagis doon, pakinggan niyo to. Ang sabi, Fakalatis sama, tumingin siya sa langit, si Abraham, at nagsalita ang langit, wal jibal, wal malaika. Ang mga langit, bundok, at mga anghel ay nagsalita.
Rabbana, o aming Panginoon, Ibrahim yuharriq fik. Sa sobrang laki ng apoy, natawagan ang pansin ng kalangitan, ng bundok, ng mga malaika, Ya Allah, Panginoon namin, si Abraham ika ay susunugin para sa'yo o alang-alang sa'yo. Wa qala Ibrahim hina rafa'a ra'sahu ila sama. At si Abraham, itinaas niya ika ang kanyang mukha sa langit. At sinabi niya, Allahumma antal wahid fis sama. Ang taas ng iman ni Abraham. Ya Allah! Kasi naiulat na pagkatapos nito, pagtaas niya ng kanyang mukha, sinabi niya, Ya Allah, ikaw ang nag-iisa sa langit. Antal wahid fis sama. Wa anal wahid fil ard ya'buduk. At ako naman ang nag-iisa sa lupa na sumasamba sa iyo. Tinanong siya ni Jibril, bumaba sa kanya. Ya Abraham, ya Ibrahim, Angel Gabriel, may kailangan ka ba? May gusto kang hingin? Ang sabi ni Abraham, sa'yo wala, pero kay Allah meron. Kaya sinabi niya, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yun lang. Hindi siya nag-request ng, Ya Allah, pahing ako ng PPE o ng kung ano man protection. Ang sinabi lang niya, sapat si Allah at may tiwala ko sa Kanya. Yun ang Muslim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bakit ba ako napunta dito in the first place? Pinagtatatagpas ko yung ulo ng revolto So sapat si Allah at sa Kanya ako nagtitiwala. Kung dito ako masawi, alhamdulillah. Ito ang ginawa ni Abraham. Pero anong ginawa ni Allah? Itinapon siya sa apoy at naghihintay yung mga tao kung ano mangyayari kay Abraham. Pero nandun siya sa loob. Bakit? Si Allah ay nag-utos sa apoy. Sinabi ni Allah, Faqal, Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O apoy, ikaw ika ay maging malamig at payapa kay Ibrahim. Dalawang katangian ng apoy. Kuni bardan, malamig. Apoy malamig. Pero may malamig na nakakapinsala Di ba? Masama din yung sobrang lamig Malamig na payapa. Na hindi nakakapinsala. Parang air condition. Malamig pero okay sa'yo. Masama yung sobrang lamig Ayaw mo na mainit? Sige, gagawin kang malamig. Pero yung malamig na kondisyon. Yung katamtaman. Yung mag-i-enjoy ka. Kaya, ang tagal-tagal nila nanghihintay sa labas ng apoy, pero nag-i-enjoy si Abraham dahil sa perfect weather o uri ng klima doon sa loob. Air condition. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O apoy, ikaw ay maging malamig at payapa kay Abraham. So enjoy si Abraham doon sa loob. At paglabas niya, hinihintay siya ng mga tao kung gaano siya katostado, kasunog, pero ang natusta yung tali na tinali nila sa kanyang kamay at lumabas si Abraham. Kamusta kayo dyan? Anong balita? Nangyari? May COVID pa ba? Wala na? Subhanallahil adim. Yan si Ibrahim alayhi salam sa pagsasabi niya ng Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Basta ikaw ay sumasamba alang-alang sa iyong Panginoon, wala ka sigurong katatakutan. Kasi alam mo na hindi ka pababayaan ni Allah, wala kang talo. Kung ang ginagawa mo para sa iyong Panginoon, para sa iyong Diyos, para sa iyong tagapaglikha, kahit na anong gawin ng mga tao, ikaw ay iingatan. Pero again, ito ay kasi ang problema ko minsan, merong nagiging extreme. So, ang gagawin nila, gusto ko lang ipaalala to bago magwakas tong episode na ito. Narinig ko. Pagbasag sa rebulto. Baka yung nanay nyo, lola nyo, ay may itinatabi pang ganun. Hindi pa kayo naiintindihan. O kaya ikaw galing ka sa Saudi, umuwi ka sa Pilipinas,
Ang taas ng iman mo sa Saudi, pag uwi mo, yung mga anak mo, asawa mo, pamilya mo, hindi mo pa natuturuan ng Islam. Di ba? Hindi pa nila naintindihan yung pinag-aralan mo doon sa Islamic Center. 2 years ka doon. Attend ka ng attend every Friday. Narami ka natutunan, Tauhid, Abraham, ganito. So pag uwi mo, babasagin mo yung mga, di ba? Nakita yung tasa, may Jesus. Ano to? Binasag sa hapagkainan, tapos pinagdudurog yung picture ng mga anak. Ano kasi, Abraham? hindi gano'n ang pag-unawa sa ngayon Bakit ko to gusto sabihin? Tama yun, ginagawa ng mga propeta ang pagbasag sa rebulto. Pero ikaw na nasa pamilya mo, nangangaral ng reliyon, marami kang oras sa pakikipag-usap. Okay? Marami kang oras sa pagpapaunawa sa kanila. Ang dinidiinan ko dito, yung mga taong gumagawa ng ganon nang hindi naman nagpaliwanag. Ano gusto mo? Instant? Hindi ganon Si Abraham, nagsikap ng maraming beses para iparating ang mensaheng ito. Actually, hindi pa tapos. Nangangalahati pa lang tayo. Wala pa tayo sa kalahati sa tunay na pagtuturo na ginagawa ni Abraham. Sa tunay na pagtuturo. At si Abraham ay Khalilur Rahman, best friend ni Allah. Kaya ikaw, huwag ka magbabasag ng rebulto dito. Ang pinakamainam mong gawin ay magpaliwanag, mag-explain sa mga tao at sa hikmah, sa paraan na may kaalaman at puno ng kagandahang asal o kagandahang loob. Okay? So, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما علينا إلا البلاغ المبين